Matutuwa po kayo sa kwentong ito mga igan, isang 63 anyos na Japanese national ang nagsisilbing inspirasyon ngayon sa isang elementary school sa Pangasinan. Nag-enroll kasi siya sa grade 3 para mag-aral ng wikang Ingles, Tagalog at Pangasinense. Narito po ang report. 63 gulang na ang Japanese national na si Etsuo Yamagata. Pero grade 3 pa lang siya sa Jose Macampining Batan Senior Elementary School sa San Carlos, Pangasinan. Sinadya ni Yamagata na pumasok sa ikatlong baitang dahil nais daw niya matuto ng wikang Ingles at Pangasinense. Nakapag-asawa kasi siya ng isang taga-Pangasinan. English, but studying Tagalog. But as soon children teach me that Pangasinan, so that as soon one word is 3 words. Pangasinan, Tagalog, English. Yeah, so that too much difficult. Pero kahit hirap matuto, matyaga niya itong inaaral. Nagsample pa nga siya ng kanyang natutunan. Mahal kita. Mahal kita. Maganda. Maganda umaga, maganda gabi, maganda hapon. Pero hindi lang si Yamagata natutuwang mag-aral. Kahit kasi hindi siya naiintindihan ng kanyang mga kaklase, nagiging inspirasyon naman daw nila ang dayuhan dahil sa ipinakikita nitong tiyaga sa pagpasok muli sa eskwela. He is joining the grade 3 pupils. Kung ano yung ginagawa ng mga grade 3 pupils, yun din ang ginagawa niya. So he pulled the grass, he cleaned, he joined the flag ceremony, and all the activities in his school, nakikijoin siya. Para sa saksi, James Velasquez, Sagula. Samantala, sinuporta na ni Sarangani Representative Manny Pacquiao ang panukalang 125 peso across the board wage hike para sa mga manggagawa. At bagamat isa ng bilyonaryo, ikinuwento ni Pacquiao na minsan din siyang nagtiis sa mababang sweldo ng isang ordinaryong manggagawa. Saksi si Mariz Umali. I will wear yellow gloves as a symbol of unity and hope to end poverty. Gamit ang dilaw na gloves, minsan ang dinala sa mundo ng boxing ni Manny Pacquiao ang kanyang laban kontra kahirapan. Kanina, pinalawig pa niya ang kanyang kampanya. Lumagda si Congressman Pacquiao bilang co-author ng House Bill 375 o ang panukala para mabigyan ng karagdagang 125 pesos across the board wage hike ang mga manggagawa sa pribadong sektor. Sa tingin ko, kailangan na ipatupad at mapasa na yung 125 na dagdag. Hindi ito kalabisan, hindi sa kanila. Hindi naman tayo uunlad. Ano yung magandang tugon daw ito lalo't nagmahal ang mga bilihin. Nitong Mayo nga umabot sa 4.5% ang inflation rate, ang pinakamataas na antas ng paggalaw ng presyo ng mga bilihin sa taong ito. Bagamat isa na ngayong multimillionaire, ang hirap daw ng isang ordinaryong Pilipino hindi raw lingid sa kanya na isang dating obrero. Alam niyo po, nakapagtrabaho ako sa construction, naging pintor ako, naging welder ako. Lahat, nagtitinda ako ng sampagitan. Kung ano-ano na lang mga trabaho ang pinasukan ko para lang may makain. Ngayon, ang aking suporta ay maasahan nyo. Ikinatuwa naman ito ng Anak Pawis Party List at grupong Kilusang Mayo 1 na matagal nang isinusulong ang legislated wage hike. Hindi rin kasi umubra ang ilang wage hike petition ngayong taon na nauwi sa pagbibigay ng cost of living allowance sa ilang rehiyon kabilang ng Metro Manila. Tanging Ilocos Region, Cagayan Valley Region at Calabarzon lang ang nabigyan ng aumento sa sahod. 8 piso sa Ilocos Region, 10 piso sa Cagayan Valley Region at 17 piso sa Calabarzon. Immediate economic relief lang, no? Malayo pa rin talaga doon sa 957 pesos ng cost of living. Kaya hindi po dapat pamiliin yung ating mga kapatid na manggagawa sa kung gusto nilang magkaroon ng trabaho o dagdag na sahod. Una na sinabi ng Pangulo na mas sinusuportahan niya ang pagbibigay ng aumento sa sahod sa pamamagitan ng mga petisyon sa wage board. Ako si Mariz Umali, ang inyong saksi. Mga kapuso, kahit saang sulok talaga ng mundo, nagniningning ang galing ng Pilipino. Isang Pilipina ang bumibida ngayon sa stage musical sa Korea. Darito ang report. Ipinapalabas na sa Korea ang musical na pinamagatang Arirang Fantasy. Korean musical ito, pero ang bida, isang Pilipina. Siya si Cherish Maningat. Pero aminado ang Pinay bida, hindi madali ang magtanghal para sa isang dayuhang production. May mga times na kunwari, I do something na hindi naman sila natutuwa or in their culture mali. Ganun. Minsan nasasabot. Ginagampanan ni Cherish ang papel ng isang Pilipinang nabiyuda ng kanyang asawang Koreano at naiwang mag-isa para mag-alaga ng kanilang anak at ng kanyang babaeng biyenan.
At kahit iba naman daw ang takbo ng kanyang buhay bilang isang Pilipinang nag-aral at ngayon nagtatrabaho sa Korea, nakaka-relate pa rin daw siya sa kanyang dramatic role. Tulong na din dun yung pagka-miss ko sa family ko sa Philippines. So siguro yun yung nakatulong sa akin na maglabas ng emotions. Magtutour ang musical na Arirang Fantasy sa 20 iba't ibang lungsod sa Korea. At kung papalarin, ayon kay Cherish, baka raw magtanghal din sila sa iba pang bansa. Para sa Saksi, Rosetti Rivera, nag-uulat. Saksiyan sa aming pagbabalik. Lalaki sa China dahil ligtas matapos sumabit sa bintana ng mahulog mula sa mataas na apartment. At Prince William at Catherine, Duchess of Cambridge, muling nasilayan ng publiko sa Britanya. Balitang hatid ng isang ligang katotohanan. Kasama-sama nating pagiging saksi.